Thank you po, Lord. Magandang umaga. Tinatawagan po lahat nung nasa baba pa. Dito na po tayo sa taas. Hallelujah. Praise God. Mabuti ang Diyos. Amen. Kumpleto ngayong umaga na ito, ano nga ba sasabihin ko? Babati muna ako. Happy anniversary ulit sa atin. Month-long anniversary daw natin ito. At ramdam na ramdam ko yung init ng pagsalubong sa sa anniversary natin. Okay, come on, sit down, sit down. Sit down, sit down, everybody, sit down. Ayan. Ayan. Thank you po, Lord. All right. So, itutuloy po natin. Ito pong topic na ito ay sinimulan, kailan ba ito? 3 weeks ago o 2 weeks ago? Ano po? And ang pinag-uusapan po natin dito is why the whole world needs the governor. Alright? Sino po yung governor na pinag-uusapan natin dito? Holy Spirit. Alright. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Pag sinabi po sa pag-aaral natin, pag sinabing governor, yung Holy Spirit po yan. Pag sinabing Holy Spirit, ang Lord po yun. Ano? Tama? Dahil siya ay 3-in-1. Now, 3-in-1, Father, Son, and Holy Spirit. Now, pakiclick lang ako dyan. Okay. Wow. Ito po ang balita, na nangyayari sa buong mundo. Okay na. Mga nangyayari sa buong mundo, hindi po lingid sa inyong kaalaman na meron pa rin pong gera sa Ukraine at saka Russia. Hindi po natatapos yan. Hindi pa natatapos. Kanya po, yun yung dahilan kung bakit tumataas yung ating bilihin. Basta tatandaan niyo yan, basta may gera, kahit saang lugar, kahit hindi sa bansa natin, ang mga bilihin ay naapektuhan at tumataas. So, oo nga. So, hindi, po yan, nangyayari pa rin yan. Sa Myanmar, patuloy pa rin po yung gera ng civilian at saka ng gobyerno. Napag-pray po natin yan sa isa sa ating mga prayer for the nations or prayer meeting. Ganon din po yung napipintong. Pag sinabing napipintong, nandyan na. Yung pong retaliation ng Iran sa Israel. Ilang araw na pong pinag-uusapan yan na babawi po talaga ang Iran. Although, according to Israel, mukhang hindi Iran yung babawi o mag-a-attack sa kanila, kundi ang Hezbollah. Ang Hezbollah ay isang terrorist group, na wala pong gustong gawin, na parehas ang layunin na ubusin lahat po ng Israel. Israelita. Pag titingnan niyo po sa mapa, napakaliit na lang po talaga nung parte ng Israel. Kanya lang, gusto po talaga silang burahin sa lupa. Pero alam po ninyo, yan po yung nangyayari on a global scene. Ngayon, dito po sa atin, local scene natin, wala man tayong gera, pero lumalaban pa po rin po tayo sa kahirapan. Dito lang sa may Aurora Boulevard, malapit doon sa Betigo Station. Ano ba yung next station? Betigo ba yun? Betigo, Yung island, marami na pong natutulog doon sa island. At may kama na sila. Wala silang bubong, pero may kama. Yung bubong nila, LRT So, pagka nakikita ko po sila, pangalawang week ko pa lang naman sila nakikita, I cannot but find myself but to be praying for them. Kasi sa kalye sila natutulog. Now, if we actually move this narrative sa kwento ng buhay mo, diyan sa kwento ng iyong buhay, ano ang laban mo? Lahat po tayo ay may laban na pinagdaraanan.
ano po, Kanya, ito po talaga ay mahalaga. Kailangan natin yung government o yung governor na ang Holy Spirit. Gusto ko po maunawaan natin, power comes from the Holy Spirit. Tuwing kailan tayo nagkakaroon ng Holy Spirit? Kailan dumarating sa buhay mo yung Holy Spirit? Anybody? Kapag tinanggap mo ang Lord, tama, yung Holy Spirit, kasabay nun. Siya ay tinatatak sa'yo ng Lord, nananangan siya, dito yun, sa ating belly. Hawakan mo yung belly mo. Ayan. Diyan, nakapwesto yung Holy Spirit. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano na, lahat ng Kristiyano magsabi ng Amen. Amen. Kung ikaw ay Kristiyano na, ibig sabihin, nandun na yung Holy Spirit, pero kung ang buhay mo ay talunan, hindi mo nararanasan yung kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Ano po? Ang pagpasok po sa kaharian ng Diyos ay pagtanggap sa Kanya, sa puso. Pagka tinanggap natin siya sa puso, automatic may Holy Spirit. Pero yung kapangyarihan, wala pa. Gusto ko malaman mo, nung tinanggap mo si Jesus, kasama doon, tinanggap si Jesus, Holy Spirit, kasama doon authority. Sabihin mo, authority. Authority is yung legal na permission ng Diyos Ama para ikaw ay mag-function bilang kingdom citizen. So, ibig sabihin, yung otoridad nasa atin na. Sabihin mo, nasa akin na. Nasa akin na. Kasi nasa iyo si Jesus. Nandyan na yung kingdom of God. Nasa iyo na. Alright. Nga lang, kapag ang buhay mo ay talunan, hindi ka magtagumpay, merong ang isang bagay na ang tagal-tagal mo na dyan, hindi mo mapagtagumpayan, walang kapangyarihan na lumalabas. Yung kapangyarihan is done through the power of the Spirit. Kanya, kung ikaw ay born again, ikaw ay may otoridad, pero hindi mo nare-release yung power, sayang yung authority. Naunawaan niyo po? Kasi yung authority na yon is for us to rule, for us to be victorious. Para tayo ay maging mananagumpay. Kanya kailangan po talaga ng mundo, sabihin mo, mundo, ang Holy Spirit. Bakit? Kasi merong Kristiyano kasama dyan. May mga Kristiyano, okay lang sa kanila, na ubusin ang Israel. May mga Kristiyano, hanggang ngayon, poverty pa rin yung problema. Hello? May mga Kristiyano, hanggang ngayon, namumuhay ng takot. Are you with me? Namumuhay ng takot na parang walang authority. Alam mo kung bakit parang may mga Kristiyano parang hindi maramdaman yung authority? Kasi hindi lumalabas yung power. Nga? Sabi rito, any effective and appropriate help for our world at lahat ng suliranin sa mundo, hindi kayang solusyonan ng mundo. Hello? Maraming tao umaasa sa gobyerno. Dito sa atin, meron tayong 4Ps. Maganda naman po yun. Maganda po yun. Pero maraming tao, minsan yung iba Kristiyano, sa gobyerno umaasa. Naunawaan niyo po ako? Pero ang tinuturo po dito sa atin ay hindi po kayang solusyonan ng local government units natin ang lahat ng problema natin. Hindi po kaya. Kahit magpagawa si mayor ng ilang ospital, kahit magpagawa ng ilang paaralan,
si Mayor. Hindi kayang solusyonan lahat ng problema. Si Mayor na yun, Imagine mo yung presidente. Buong Pilipinas. 7,100 islands. Iyon ang kanyang sakop. Hello? Hindi po kaya ng gobyerno solusyonan lahat po ng problema natin. Kaya alam po ba ninyo, common po sa mga bansa ang nangungutang sa tinatawag na World Bank. Merong bangko, bukod sa BDO, BPI, Metrobank, lahat ng bangko na makikita ninyo, meron po tinatawag ng World Bank. Yung World Bank, yun ay bangko para sa mga sa mundo, kung saan yung gobyerno pwede rin doon mangutang. Alam niyo po ba yung Asian Development Bank, dito po sa may Ortigas, kung familiar po kayo, kung pag pupunta tayong ganon, Aurora Boulevard, tas EDSA, kakanan tayo, darating ka doon sa Robinson's Galleria sa may Ortigas, merong Pobeda susunod, merong vacant lot, yung susunod doon, yun yung ADB, the Asian Development Bank. Alam mo, praise God, yung sa mga nakapasok na doon, antindi po doon, hindi madali makapasok doon. Ang ganda po nung facility doon, ang ganda ng building doon. Alam mo, trabaho ng Asian Development Bank? Magpautang sa mga countries within Asia. Nagkataon lang yung headquarters nila nasa Pilipinas. Praise God. Para may trabaho tayo, meron tayong nakakatulong sa ekonomiya kung nasan sila. Magpautang sa Asia at magbigay sa Asia. Hello? Yun ang kanilang trabaho. So, ibig sabihin, yung mundo o yung isang bansa, kailangan din nilang mangutang. Ibig sabihin, hindi talaga kayang solusyonan o tugunan lahat ng problema sa loob ng bansa niya. They need help somewhere else. And that's why the World Bank was formed. At ito nga po yung sinasabi rito. The appropriate help for our world ay hindi kayang solusyonan ng gobyerno po natin. We need help from another world. Wow! Nung pinagsisimulan po nating aralin yung kingdom, meron pong tinatawag na visible world, ibig sabihin may yung world na nakikita, at merong invisible world. Pag sinabing visible world, ito yon. Yung mundo, this is visible. Ito yung nakikita natin araw-araw. Tama? Kasi nandito pa tayo. We have a visible body. Ngayon, merong invisible world. Yun yung kingdom ni Lord, yung heaven. That is the invisible world. Ano po? Si Lord doon nagro-rule. Dito sa lupa, sabi mo sa katabi mo, dapat tayo ang nagro-rule. Yes. Yes. And you've got to believe it. Hello? Kailangan mapaniwalaan mo ito. Ngayon, sa pating pag-rule dito sa visible world, kung saan tayo nakatira, gumigising araw-araw, tinutulugan natin araw-araw, we need help from another world. Anong world yon? Yung invisible world. Yung invisible kingdom. Yung kingdom ni Lord. Yung heaven. Hello? Ano? Thank you po, Lord. Sabi diyan, we need our governing institutions to be governed by a higher, more superior government. Ibig sabihin, yung namamahala sa Republika ng Pilipinas. Dapat tayo? Meron tayong 4 na medals. Hindi ko pa na-check kung ano nangyari doon sa ating golf delegates. Kung ano nangyari doon. Kahapon yun hindi ko na nasubaybayan. Pero as of yesterday, 4th, si Pagdanganan, nice one. Nice one, Pilipinas! Woohoo! Lahat ng Pilipino sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Thank you po, Lord. Now we have the 2 gold medals and the 2 bronze medals. Sa Pilipinas, sa Olympics. Wow! Sa mga matagal nang nakakasubaybay ng Olympics, ngayon lang to. Whoa! History has been made.
Pero sa lahat po ng bansa na 184 countries, kung hindi ako nagkakamali, na sumali sa Olympics, lahat ng gobyerno doon kailangan ng higher, more superior government. Hello? And this is why ito yung pinag-uusapan natin ngayon kasi gusto kong malaman mo na yung Holy Spirit ay nasa iyo. Hello? At dahil nasa iyo ang Holy Spirit, dapat yung power na ilalabas mo. Yung fruit, dapat na ilalabas mo. Hello? Ano ulit yung fruit? Love. Self-control. Alright. Dapat lumalabas yun. Hello? Dapat na ilalabas natin yun. At ang pinakamahirap doon, yung self-control. Kahapon, no? Ay, kahapon. Dito kami pinadaan ni Waze, eh. Aurora Boulevard, tapos kakanan ako ng EDSA. Eh, yung doon sa, alam nyo naman yun, di ba? Pagka yung Aurora Boulevard, pataas yun, di ba? Tapos meron dito sa taas, di ba? Pag ganun yun, tapos magkikita yung... Ay, hindi pala. Isang ganun pala yun. Ay, hindi, tama nga. Gumaganon lang, konti. Tapos, stop. Tapos, ang luwag dito sa kanan. Kakanan ako, eh. Ang problema, merong isang jeep nakatigil sa gitna. Tapos, may isa pang jeep. Medyo nakatabi, pero nasa gitna. Wala siya talaga sa tabi. So, dalawa silang nakaganon. Eh, nasaktuhan naman, tumigil na yung nasa una ko. Hindi ako makaganon. Eh, di syempre, bumubusina na ako. Yung unang jeep, medyo tinatabi niyang konti. Matabi niyang konti, oh. Kanya lang, di nga siya makatabi kasi meron pa isang jeep doon sa unahan. Ayaw talaga tumabi. Hanggang sa, dalawa na sila ngayong maandar. Napatagal yung busina ko kasi, actually, tagal ko nang di ginagawa yon. Kaya lang dala ng gutom, palagay ko. Gutom na ako. Late na kami umalis dito kahapon na naman. Gugutom na ako. Eh, yung self-control ko, naiwan ko dito sa church. Tapos nagawa ko na naman. Yung ayoko nang gawin. Sabi ko, Lord, ayoko nang gawin to, eh. Eh di, bumubusina na ako. Di, pagtapat ko dun sa jeep, simple, lagi ko yung favorite na ginagawa. Yung self-control, naiwan ko rito. Lagay ko, dala ng gutom, kanya lang, eh. Hiyang-hiya ako sa Holy Spirit, eh. Sabi ko, saan na ba napunta yung fruit? Eh, kasi iniisa-isa ko, joy. Nasa dulo kasi yun, eh, no? Kaya, naiiwan, eh. Naiiwan yung nasa dulo, eh. Self-control, yun yung pa naman yung pinakamahirap. Kaya kailangan po natin ng Holy Spirit. Ang totoo niyan, lahat po ng magulo sa kalye, kailangan Holy Spirit. Lahat na natutulog sa kalye, kailangan Holy Spirit. Lahat ng Kristiyanong may Holy Spirit na hindi na ilalabas yung power, hindi na ilalabas yung fruit, kailangan talaga yung Holy Spirit. Naunuhan mo, sabihin mo sa katabi mo, ilabas natin yung Holy Spirit. Thank you po, Lord. The Holy Spirit is a benevolent ruler. Pag sinabing benevolent, mabuti. Sabihin mo, mabuti. Napakabuti niyan. Gusto ko maunawahan mo. Pag sinabing mabuti, binanggit to ni Bishop last week na naman. Pag sinabing mabuti, hindi mabait. Ang ibig sabihin ng mabuti, pagka mali na, tinatama na. Sinasabi na. Pag sinabing mabuti, ang ibig sabihin nun, may hustisya. So kapag may ginawa kang mali,
may karampatang parusa. Hello? May consequence eh. Lahat ng pinagdesisyonan mo na alam mo dapat pa ganito, pero dito mo tinira, may consequence. At kahit anong pray mo, kahit anong iyak mo, may parusa pa rin. Bakit? Kasi mabuti siyang ruler. May justice. Naalala niyo si David? Hello? Nung siya ay nagkasala, pinapili siya ng Lord eh. Tatlong consequence. Pinapili siya ng Lord. Hindi siya nakawala sa consequence. Si David na yun, ha? Si David ka ba? Si David na yun. Pero may consequence. Kasi he is a good ruler. Mabuti siya. Hindi siya mabait. Mabuti. Hello? Hello? Naunawaan po ninyo? At alam mo, kailangan natin yan. Kailangan natin na isang ruler na nagre-rebuke, na nagko-correct, na nagtatama, na tinuturuan tayo. Can I hear an amen? Ano? Kailangan natin yan. Kasi kapag hindi po tayo matututo. Kailan ka lang natututo? Hindi sa tagumpay. Natututo ka sa talo. Ganun pala nagawa ko. Next time, gagawin ko ganito. Hello? Hello? Kaya kailangan natin yan, mabuting ruler. Who wouldn't want to function under a government that provides for, nagpo-provide, si Lord, nang-encourage, wow, and enables the fulfillment of the greatest individual and corporate potential in life. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng pangangailangan mo bibigay sa iyo. Pati future mo, areglado na. Sinong may ayaw nun? Ano? Kanya alam mo, pag may politiko, hindi pa siya nahahalal. Halimbawa, election season, which is darating na naman tayo dyan. Laging nangangako yung politiko. Kasi pinapangako yung magandang bukas. Tama? Ang tanong na lang doon kung gagawin niya yung sinabi niya o hindi. Pero ang Lord, wala pa siyang sinabi niyang hindi niya ginawa. Palakpakan natin ang Diyos. Tama? Lahat ng sinabi niya, lahat ginawa niya. Wala pang hindi. The Lord has never failed yet. And He never will. Si Prophet Isaiah, alright, papracticein natin to. Open your Bibles. Hard copy, soft copy. Lahat ng workers, susunod. Hard copy na tayo. Saan yung Bible ko? Nandun sa bag, nasa bag. Nasa bag eh. Okay, may Bible ako dito. Isaiah 9. Uy, ang lapit sa Isaiah, Lahat ng workers. Dahil karamihan ng workers, malaki ang bag. Magdala kayo ng Bible. Isaiah 9, verse 7. Tama ba yung aking memorya? Okay. Sabi rito, pakibasa, nandiyan na kayo? Isaiah 9, verse 7. Sino ang nandun na? Sino pwedeng magbasa? Taas kamay. Ayun. Sige po. Isaiah 9 verse 7, of the greatest of His government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over His kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. And seal of the Lord Almighty will accomplish this. Amen. Amen. Nakasulat pala dito. Nakasulat pala Isaiah. Isaiah 9:7. Amen. Yung government ng Lord ay merong peace. And the government of God is great. And the government shall be forever. Amen. Hello? Yan yung gobyerno ng Lord. Hindi po nagpapalit ng Lord. Yung Pangulo natin pinapalitan, yung Prime Minister pinapalitan, yung hari ng ibang bansa namamatay. But the Lord will be on His throne forever. And that's why we need Him. At yun yung revelation kay Prophet Isaiah, na dapat ang kingdom ng langit ang mag-rule dito. Now, gusto kong maunawaan mo pag sinabing kingdom of heaven,
Kaparti ka nun. Hello? Kanya tayo binigyan ng authority dito sa lupa is pa-inextend niya yung invisible kingdom dito sa visible kingdom na pagharian niya through you. Sabi mo, through you. Sa pamamagitan mo. Wow. Kaya dapat talaga mailabas yung fruit ng Spirit, maipractice natin yung gifts ng Spirit, at maipamalas natin sa mundo yung kapangyarihan ng Spirit. Amen. Sabi rito, the Lord, all-powerful, will do this because mahal tayo ng Diyos. This rule is a reality only because of the King's great love for His citizens and His desire for their highest good in life. I want you to listen. Maraming tao, maraming tao, ito talaga na ituro sa atin. Maraming Kristiyano, ito na ituro sa atin. Tayo, nung may nag-share sa iyo, nung 19, kung kailanman, sinirang ka ng Lord, ang kadahilanan kung bakit tayo tumanggap, naalala nyo kung bakit kayo tumanggap sa Lord? Bakit? Yung iba? Bakit? May magandang plano? Okay? Sino pa? Yung iba? Tumanggap ba kayo sa Lord? Wala kayong dahilan kung bakit kayo tumanggap? Ano yan? Bakit kayo tumanggap? Alam mo? Dahil ang hina nyo mag-amin, naglagay na ako ng mikropono para maririnig kayo. Secret, may secret na tayong mikropono dito. Kasi ang hina nyo mag-amin Alam mo, magmahina mag-amin ang tao, di ko sure kung kung naniniwala ka o hindi. O, sino? Bakit? Bakit mo tinanggapan, Lord? Anybody? Wala. O sasabihin ko ba? Yes. Naranasan mo presence niya? Okay. Pwede. Okay, naranasan yung presence, alam kasi yung plano. Alam mo kung ba't ko tinanggapan, Lord? Kasi ayoko mapunta sa impyerno. Walang ibang ganun sa inyo? Kaya anong tinanggap niyo si Lord? Kasi, ang sabi, pag namatay ka ba ngayon, alam mo kung saan ka pupunta? Yung mga matatandang Kristiyano, yun yung naranasan mo. Yun din yung naranasan ko. Pag namatay ka kasi ngayon, pupunta ka sa impyerno. Kaya mo tinanggap si Lord kagaya ko. Hello? No? Alam mo, wala pong mali doon. Pupunta po tayo sa langit pag tumanggap kay Lord. Pero gusto ko maunawaan mo. Alam mo ba kung bakit pumunta dito si Jesus? Hindi lang para ikaw ay makapunta sa langit. Kanya siya pumunta rito kasi gusto niya maibalik yung original na design sa'yo. Ano yung original na design sa'yo? Mag-rule. Mag-rule. That's why He came. That's why He came. Kanya nga, pagbalik niya, alam mo kung anong gagawin muna natin? 1,000 years reigning, ruling. Saan? Dito po yun. Kapatid, dito. Hindi sa langit. Because that was the original design. That was the original intent. At kailangan ko po maunawaan nyo ito. Because we were made to rule. Jesus did not come para tayo lang ay makapunta sa langit. He came because He wants us to rule. Kailangan mong maintindihan yan. We all need, good morning. We all need to understand that. Kasi talaga, pag hindi mo naintindihan, mahihirapan ka magtagumpay sa buhay. Kasi ang titingnan mo lang, yung natapos mo.
Yung laman lang ng bangko mo, laman ng bulsa mo, yun lang. Makikita mo lang yung may sakit ka, makikita mo yung edad mo, makikita mo yung kahinaan mo, yun lang makikita mo. Kaya tuwing ikaw ay nagpe-pray, puro ako, bless me, pagalingin mo po ako, palakasin mo po ako, bigyan mo po ako mahabang buhay, mapapromote po ako, magkaroon po ako ng increase. Nasaan yung kingdom dun sa prayer na yon? Kasi kailangan, maunawaan mo. Kailangan mo pala mag-rule. Pag sinabing rule, hindi laging binibigyan. Maunawaan mo. Puro ka Panginoon. Panginoon. Bakit? Kasi puro pang sarili mo eh. Puro yung pang sayo yun nakikita mo eh. Kaya puro Panginoon. Pengi po nito para sa akin. Para saan? Ay, hindi na po para sa akin to. Para sa anak ko po ito. Ganun din. Hello? Nauunawahan niyo po ako? Nauunawahan niyo po ako? Mahal tayo ng Diyos kaya pinadala si Jesus. Pero pinadala si Jesus nang sa ganon, ikaw ay makapag-rule. Hindi lang makapunta ng langit, makapag-rule. Kaya merong 1,000 years of reigning with Christ. No? At dahil wala pa tayo dun sa 1,000 years, dapat nagpa-practice na tayo ngayon mag-rule. Sabihin mo, mag-rule ako. Hallelujah. The scriptures talk about the very real presence of another evil ruler and his cohorts who seek to control this world. Ano po? Pinag-uusapan natin yung kingdom, yung government, yung governor. Ano po? Pero meron din po na iba pang ruler. The ruler of the kingdom of the air. Puntahan nga natin yon, Ephesians. Buksan niyo po ang Biblia ninyo. Ephesians 2:2. Last na to. Sa mga workers, starting next week, magdadala na kayo ng hard copy ng Biblia. Walang worker na lalapit sa akin, Pastor, wala pa akong Bible. Ha? Yung Bible ko po nasa phone. Sige, okay, nasa phone, pero magdala ka ng hard copy. Ayun. Sino nandun na? Ephesians 2:2. Pakibasa. Malakas. Yun. Hallelujah. Lahat daw ng hindi marunong sumunod, ito naghahari sa kanya, yung ruler of the prince of the air. Yung ruler of the prince of the air, wala nang iba kundi si Satan. Kanya, kapag merong Kristiyano, matigas ang ulo, ayaw makinig, ayaw sumunod. Meron kang ibang Diyos. Hindi lang si Lord. Hello? Hello? Alam mo, nakakatakot po ito. Imaginein mo, Kristiyano Kristiyano, tinan mo yung katabi mo. Kristiyano. Mukha bang Kristiyano? Mukhang Kristiyano, no? Praise God. Pero pag matigas pala ulo ng Kristiyano, may ibang Diyos. He's being ruled by the prince of the air. Pwede kaya yon yung Kristiyano may sungay? Lala ko na maliit ako, yung pag matigas ulo ko, sasabihin, lumalabas sungay. Gagano naman ako. Alam mo yun, nung maliit kayo, ginanong ba kayo magulang niya? May sungay. Saan sungay? Sorry po. Hello?
The prince of the air. Mga kapatid, sa dami po ng problema sa mundo, kailangan po ng Holy Spirit ng mundo kasi. Kailangan yung gobyerno ng Diyos. Ikaw ba, hindi ka mundo, tao ka? Marami ka rin bang pinagdadaanan? Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin yung kingdom niya. Kailangan natin ng Holy Spirit. Ito tanong, nagagamit mo ba yung kapangyarihan na meron ka? Kagaya na sinabi ko kanina, pag tinanggap mo si Lord, automatic authority. Automatic. May authority. Automatic. Pero yung authority, baka hindi mo na-exercise. Hindi kasi lumalabas yung power. Palabasin natin. Amen. Ngayong ating 19th anniversary, on our way to our 20th, mas palabasin natin yung Holy Spirit. Palabasin yung fruit. Palabasin yung gifts. Palabasin natin sa buhay po natin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you po, Lord.